Kain tayo, kain mga kaulam. Kamusta na kayo? Ano ng balita? So, eto na. Hindi ako nakabili ng dyaryo, kaya hindi ko alam kung anong balita ngayon. Ay siya, ari na. Ari ay ginataang manok. Tingnan niyo. Bakit ganito ang kulay? Dahil nilagyan ko ng green curry paste. Ginataang manok na may papaya. Nilagyan ko ng green curry paste para may iba-iba ng lasa. Yan. Wala pa ibig sa ginataang manok mga kaulam. Kaya dalas-dalas ako nagluto pagkarating. Ang init naman. Ko hindi kaya sagupain ang init. Mainit ang kanin. Mainit ang manok. Paano tayo kakain ito? Itaas sa electric fan. Kain na po. Sobrang init. Ulitin natin. Ginataang manok na may papaya na aking tinimplahan ng green curry paste. Yan. Masarap. Napaibig ako talaga sa ginataang manok mga kaulam. Pero para maiba ang lasa, hinaluan natin ang curry paste. Lumamig ka na't ako'y gutom na. Bismillah. Ari nga pala mga kaulam ay buto-buto ng manok. Dahil din kapag buto-buto na, mukha din namang hindi buto-buto at marami pa ring laman, lagpas ng kalahati ang presyo. 1/4 ang presyo. Dahil ang isang manok ay nasa 24 dirhams 23. Ari naman, isang pack na malaking ganyan, 8 dirhams laang. Maanghang ang curry paste na nabili ko. Papaya. Tap ng papaya. Init. Mga kaulam, ang sarap ng papaya. Paborito ko talaga itong mga ganito. Papaya, patola, upo, malunggay, saluyot. Kamusta po? Ma'am Susan, Ma'am Elsie, Ma'am Mrs. Biduya, Ma'am Inda, Ma'am Edelwina, kamusta kayong lahat dyan? Ashley Javier. Ito ay mga buto-buto ng manok. Kain tayo, kain. Diyos ko po, Shirley, kain na ining. Ma'am Jocelyn, Ma'am Mercy, Ma'am Melissa, Ma'am Alien.
Sa papaya pala ang solve na. Mm. Sobrang pagod mga kaulam dahil may estudyante na kami ngayong araw na ito. Kain na tayo. Ma'am Elma Bin, good morning. Ma'am Maripe Rodriguez, good morning. Ma'am Disalit na Elba, good morning. Ma'am Tessie Insun, good morning. Nasa Dubai ka na baga? Nasa UAE ka na? Ma'am Zenny Rodir, Tessie, nasaan ka na? Sarap. Masarap talaga sa manok ay buto-buto. Sharon, Claire, Como Garces, good evening. Ma'am Annie Bautista, mas malasa talaga ang buto-buto mga kaulam. Hindi ako mahilig sa mga picture-picture ng manok. Kain po kayo mga kaulam, kain tayo. Ang maganda dito sa papaya ko nabili, grabe yung pagka-fresh. Hala. Init. Tessie, naiinggit ako sa iyo, Tessie. Nakakainggit ka. May pa-extend ka pang nalalaman dyan sa Pilipinas. Uwi na din eh. Hindi na ako galit. Kain tayo, kain. Manihapon. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng manihapon. Uy, may nagbigay pala ng star. Hindi ko alam kung sino. Salamat po sa nagbigay ng star. Kung sino ka man, God bless you. God bless po sa inyong lahat mga kaulam. Sa ating lahat. Katulad ng parati kong dasal mga kaulam, na tayong lahat ay parating ingatan. Totoo yan mga kaulam, hindi ako nagtsatsaring-tsaring sa inyo ha. Kayo ay kasama sa akin dasal kayong lahat. Marisa, kain na! Kung sarap ng bulang lang at pritong tuyo. Ako'y nagata ng manok, Marisa. Ma'am Sharon from Lucena City, Nora, kain na! Wala naman kayo nagagalitan, Nora. Reagan Cuison, ang manihapon pala ikuan, hapunan, JR, thank you so much sa 50 stars. Kain na po, Kain na, JR. Kain na tayo, Nanay Ninita. Salamat po. God bless talaga. Salamat. Kain na ng ginataang manok na may papaya. Manamis-namis ang papaya. Ang sarap. Tayo maghuntahan pagkakain ko ha. Huwag kayong aalis.
Jennifer birthday kain ng Susana Superales. Kain ho. Pasintabi ho doon sa mga hindi nagkakamay. At pasintabi ho doon sa hindi mga nagtataas ng paa. Pasensya na ho kayo. At di nila ako nakakakuha ng comfort sa aking pagod sa trabaho. Mamaya po tayo mag-shout out ano po. Sarap talaga ang buto-buto ng manok. Lalo na ito pag tinitinola. Ay, Ma'am Irma, hindi ako on diet. Sa dami kanina ng kaning are. Pero, ito pa lamang ang kain ko simula umaga. Hindi ako kumain ng heavy na breakfast. Lunch wala din. Tapos bukas, ganitong oras ulit ako kakain. Ari ho, ginataang manok, na buto-butong manok. Tapos kaya gana rin ho ang kulay. Nilagyan ko ng green curry paste. May green curry paste kaya gana rin ang kulay. Para may iba-iba naman lasa. Dahil pag ginataan na ang mga kaulam, nakakaumay. Salamat po Ma'am Evangeline Simangan Bautista. Shoutout sa iyo. Kain tayo! Bongga. Bongga ang ating kain ngayong hapong ito. Totoo yan, Ma'am Annabel. Masarap talagang kumain na nakataas ang paa. Pero, nire-respeto din ho natin mga kaulam, yung mga taong ayaw kumain ng nakataas ang paa. Nire-respeto ko ho sila. Wala hong masamang tinapay doon. Ayos lang. Ma'am Net, kain na tayo, Ma'am Net Soto. Wala hong problema doon. May kanya-kanya tayong paniniwala. Ano? Maanghang? Ubos na. Nung nalasahan kong maanghang ang kari. Talaga naman. Tayo magsa-shoutout na at ako'y tapos na. Hugas daan ng kamay mga kaulan.
Grabe ang pagkabusog. Grabe as in grabe ang pagkabusog natin mga kaulam. Ma'am Melody Formalejo, Ma'am Connie Lorenzo Ordiz, salamat po Ma'am Janet Valerio, Ma'am Jocelyn Baron Ilaw, Ma'am Nenet Isla, good evening po sa inyong lahat dyan na nasa Pilipinas. Ma'am Agnes Perez Sabili from Taytay, good evening po, shout out sa inyo. Ma'am Remedios Malata, Celis, Ma'am Yoli Picayo, good evening po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Hindi ako naligo today. Totoo yan, dahil kaninang umaga, makwento mabilisan, nagising ako. Anong pagkalamig ng aircon. May mga umaga talaga mga kaulam na gayo na lamig na lamig ako kahit anong balot ko sa katawan ko, ako'y lamig na lamig. Tapos, tingnan ninyo, hindi talaga ako sanay mga kaulam magrelo. Kailangan ko lang magrelo sa trabaho dahil gusto. Maria, good evening Ma'am Elena Cabasan, Oyalet Selmari, good evening Ma'am. Hi Ate Teresing, kamusta ka na dyan? Ikaw gina sa atin. Ang mga kaulam talaga hindi sanay aring relo kung aring maipagmalaki ko lang sa inyo mga kaulam, hindi man sa pagmamayabang. Aring na may mumurahin lang. Are ay 12 years old na, magte 13 years old na. Are ay suwatch. Noong ako'y nanganak sa aking bunso, ang asawa ko dumating sa ospital nung ako'y nanganak. May daladalang bulaklak sa akin. May daladalang regalo. At ari ang regalo sa akin nung ako'y nanganak sa aking bunso. Ay, ang aking bunso ay magti-13 na sa December. So, ari magti-13 na rin. Gayon ako mga kaulam kaingat sa gamit dahil ang isa namang bumili ay may bagay din naman. So, ingatan natin mga kaulam ang ating mga gamit na hindi tayo bili ng bilit. Sayang naman ang pera. Ano, Ma'am Bernadette Melocoton, good evening. Mga kaulam, hindi talaga ako magastos. Ako ang taong pag may isang relo, ayos na. Pag may isang pares ng sapatos na pang trabaho, ayos na. Pag may isang pares ng sapatos na pang takbo, ayos na. Wala na, hindi na ako bibili ng iba pang sapatos. Pag ako'y may bag na isang ginagamit sa pagtatrabaho, ayos na iyon. Hindi ako yung palit-palit na maraming bag. Kaya lamang ako mga kaulam nagpapalit-palit ng maraming bag dahil nga minsan pag ako'y napunta sa ukay-ukay ay may nakikita akong manjo magaganda ng kaunti, ay di akong binibili, ay gasino na naman iyong 5 dirhams, iyong tigli 5, di dinadampot ko't binibili ko't ari mo hunan din nga lang ang mga kaulam maipamalit doon sa pamasok araw-araw o bibili kayo ng libo ang halaga. Hindi naman ninyo naman, yun naman isa sang araw ay luma na. May alaga pa kami pusa na kagaling-galing magngat-ngat ng mga gamit. Ay kung bibili ako ng tiglilibo at mangat-ngat ng pusa, saan pupulutin na akin? Di sayang ang kwarta. Maiga na yung tiglilima, tig sa 10. Mangat-ngat man ang pusa, mga kaulam, hindi masakit sa aking kalooban. Sa totoo laang. Ma'am Nene Ochige, Judeline Gamido, Crystal Ann Cardano, good evening. Ma'am Eva Saida, Jennifer Parore. Naku, pagka naman binabaligtad ninyo, hindi ko nababasahin. Nakakalito. Huwag ninyong baligtarin ang inyong pangalan. Hayaan na ninyong mabasa ng iba na kagaganda na inyong pangalan na inyong binabaligtad ay hindi ko mabasa. Siya. Minsan na may natama ako sa hula katulad ng Jennifer. Ay, ang sunod hindi ko na alam. So ito, bukas ko na uli ito isusuot pag ako'y papasok na uli sa trabaho. Pero pag ako nasa bahay mga kaulam, wala talaga, hindi ako nagre-relo. Minsan nga, hindi ako ngayon lang ako nagsuot ng panloob. Ma'am Cristina Romano Frias, good evening. Ano ang ating topic for today? Kamusta na ang mga kaibigan ko at mga kaibigan kong followers? Kamusta na kayong lahat? Parati kong dinadasal mga kaulam. Lahat ng followers ko, parati ko talagang dinadasal. Hindi ko man kayo kilala personally mga kaulam, hindi ko man alam kung ano ang mga problema ninyo sa buhay, hindi ko alam kung ano mga dinadala ninyo sa buhay, pero naniniwala akong lahat tayo ay meron. Lahat tayo ay may pasan-pasang cross. Ito, lahat tayo ay may pasan-pasan sa buhay. Ang dinadasal ko na lamang pagaanin kung ano ang mga pasan-pasan nating lahat. Yung mga may sakit, pagalingin, yung mga may sama ng loob, ihilom ang sugat sa puso, mahagayan mga kaulam, yan ay makakatulong sa atin, alam ninyo. Malay nyo, isang dasal ko, dinggin agad ng Diyos yung para sa inyong lahat. Yehey, palakpakan tayong lahat, masaya ang buhay. Ma'am Tess Liwag, Ma'am Maricel Aclavillar, good evening. Ma'am Jocelyn Cuyugan Baluyot, Ma'am Marlene Arcega, good evening po sa inyong lahat. Ako nirarayuma si Nora. Nora, ay bega hindi ihaplas. Ang kinayod na buto ng abokado. O baka naman baka naman wala kang nabilhan ng alcohol.
Ma'am Mirna Ramos, good evening. Lahat ng nakausap ko na gumawa noong abokadong kinudkod na ibinabad sa alkohol, na inihahaplas sa kanilang mga katawan, lahat talaga sinasabi nilang probado daw talaga mga kaulam sa mga rayo-rayuma at sa mga masasakit na muscle. Ano lamang mawawala sa atin mga kaulam, hindi man natin inumin, ihahaplas naman. O gawin nyo na. Para ano? Para wala tayong masakit sa gabi. Ang hirap kaya matulog mga kaulam ng may nararamdaman. Katulad ko nung isang gabi, nung isang umaga. Kung napanood ninyo yung aking isang vlog, hi Angie! Kung napanood ninyo yung aking isang vlog mga kaulam na ako'y kumain ng bagoong sa school, kung bakit baka naman bagoong ang binao ng mga kasamahan ko, ay di ako naingganyo ko, sabaw ko pa sa kanin, sausaw ko pa ang okra, hindi pa ako nasyahan na sinabawan ko pa ang kanin, isinausaw ko pa ang okra, isinausaw ko pa ang kamatis, isinausaw ko pa ang talbos ng kamote, ay di iyon kinabukasan mga kaulam, masakit ang aking balakang, na sobrang sakit ng balakang ko, pag ako'y nakaupo, ramdam ko'y mapuputol ang aking balakang. O anong aking ginawa? Uminom ako na rin mga kaulam. Hi Morena! Nakakaalis talaga ng masasakit. Arila ang mga kaulam ang aking ininom. Kaya naalis ang sakit na aking mga balakang. Diyos ko. Ari mga kaulam ay galing sa Japan. O Kangen Ukon tea. Ari mga kaulam ay turmeric tea. Purong turmeric tea. Ari lamang ang ininom ko. Talaga mga kaulam. Tanggal ang sakit na aking balakang. Ma'am Mila Ganasias Rihos. Good evening, Ma'am Mayra Kimora Villarreal. Good evening, Ma'am Edna Kielkiel. Mga kaulam, kung herbal din lamang at herbal ang ating pag-uusapan, huwag kayong manghinayang, huwag kayong tamarin gumawa kung makakagaan naman sa ating katawan. Kaysa kayo magpapadoktor, bibiling ka mo, iinom na kung ano-ano. Gayang may sasakit ang inyong mga kalamnan, ang inyong mga muscle, ang inyong mga binte, ang inyong mga likor, balikat. Magkudkod ng buto ng avocado at ibabad sa rabing alcohol ay magiging kulay brown ang kulay. Ay hayaan na ninyo mag-ibang kulay. Basta yung ihaplas sa mga masasakit. Ma'am Emmy Ilagan, good evening. Ma'am Bernadette. Pwede ba magtanong, teacher ba work mo, my dear idol? Yes po, Ma'am Bernadette. Isang hamak na guro na malapit nang mag-retire. At nakakapagod. Diyos ko po, Rude. Sa bagay ngayon mga kaulam, first day ng mga estudyante ko kanina, napansin ko, sana na mahiwag ako magkamali sa pantaha. Napansin ko ang estudyante ko ngayong mga taong ito'y mababait. Kaya lamang, may dalawa akong maldita, babae. Opo, talaga namang hindi nawawala sa isang classroom ang pabida. Parating may bida-bida. Hindi nawawala sa isang classroom ang iyakin. Kahit wala namang ngangal-ngal, nakakapagod, nakakarinde. Hindi mawawala sa isang classroom ang talagang maldita. Hindi mawawala sa isang classroom ang sobrang tahimik na bata. Hindi mawawala sa isang classroom ang sobrang kaburara. Kung na naman kanina'y mayroon akong isang estudyanteng buraray. Opo, Diyos ko puro. Talaga mang aking sinabihan, ako'y ayaw ko ng burara. Ayaw ko ng lahat ng pinagkainan mo nakakalat dyan. Lahat ng popcorn mo nasa ilalim ng lamesa. Sa susunod, lalagyan na kita ng salalay dito sa iyong katawan para hindi na ako kahirap sa kausapin mga kaulam dahil limitado din ang iba ang English. Basta kung ako lang mga kaulam ay ibang choice ng trabaho, ayoko ililipat na ng trabaho. Ma'am Emily Aba, good evening po. Ma'am Jocelyn Liangco, hi Luisa, sister. Ganyan talaga pag nagkakaedad na tayo, lahat masakit. Kahapon nga mga kaulam, masakit sa akin aring kaliwang loob ng tenga ko. At saka dito, masakit dito hanggang tenga kahapon. Ngayon ako'y kinakabahan mga kaulam dahil kami ay may lahi ng mga bingi. Totoo mga kaulam, magkabilang side ng partido namin. Partido ng inay, partido ng tatay. Lahi kami ng bingi mga kaulam. Ay nasakit kahapon ang aking tainga. Sabi ko, nako, siguradong baka ako ang makakamana. Baka ako ang magdadala ng trono. Ma'am Ilorde Butcho, good evening. Carmen Reyodique, good evening po.
Shout out Ma'am Jocelyn from Davao. Kamusta kayo dyan sa Davao? Naku, bakit ang dami-dami kong nababasang kaguluhan sa Davao? Mag-iingat ho kayo. Anong nangyayari sa ating bansa? Bakit nagkakaganyan? Bakit may kaguluhan? Dapat love-love lang tayong lahat. Dapat para mahirap na nga ang buhay. Mahal na nga ang bilihin. Magkakagulo pa tayo abang hirap niyan. Mamayat Abante Montiero, hello po. Magbigayan na tayo at magpatawaran at magkaisa na. Diyos ko po, kailang paga. Kinatandaan na. Wala nang pagbabago. Diyos ko po. Tay, ako'y nakatanaw ng isang orange na siguro ay dala ng aking asawa. Aking bubuksan at are mo hanandin aring panghimagas. Dahil ako'y naalibarbaran sa aking kinaing manok. Okay, maghihimagas na rin orange. Anong ating topic ngayon mga kaulam? Kamusta kayo? Kamusta ang inyong mga... Ma'am Rosemary Santos, good evening po. Kamusta ang inyong mga nagsisipag-aral na mga anak? Kamusta ang inyong mga marites na kahanggan? Marites, paghayaan nyo na pagkagay ang mga marites na kahanggan. Huwag ninyong papatulan. Hayaan na ninyo sila. Kung ichinichismis kayo o kayo nasusura sa inyo, hayaan nyo na. Huwag na ninyong patulan para walang gulo mga kaulam. Sa panahon ngayon ako, alam, maigi ng naiwas, maigi ng tahimik ang buhay, maigi ng wala tayong kaaway. Ma'am Bioli Luntok, good evening po. Maigi ng wala tayong kaaway mga kaulam. Masarap kaya ang wala. Pero mga kaulam meron, wala naman ako mga kaulam kaaway. Pero may mga tao ako na hindi ko kinikibo. Ayoko mga kaulam magmagaling sa harap ninyo. Tapos sabihin nyo, naku, si kaulam na parang perfecto ang ugali, napakabait, walang kagalit, mabait, maayos magsalita. Hindi ho, ako perfectong tao mga kaulam. Meron din ho akong kinabubisitan, meron din ho akong taong hindi iniimikan. Para lang ho sa inyong kaalaman. Dahil tayo tao lamang na nagagalit tayo, nagdadamdam, sumasama ang loob. Pero ang katuwiran ko mga kaulam, mabuti na lang hindi ko sila imikan para walang gulo. Dahil hanggat nag-iimikan kami at plastikan din lang naman sa isa't isa, pagtalikod ng isa't isa, mas malaki ang gulong lilikhain noon. Maigi nang hindi ko sila iniimikan, wala kaming pakialamanan, wala akong pakialam sa buhay nila, wala silang pakialam sa buhay ko. Hindi namin ginugulo ang isa't isa, mabuti nang walang imikan para walang gulo. Tapos ang usapan. Tama? Mali. Di ba mga kaulam? Mag-iimikan kayo, huntahang likit, tatawan ng likit, hagalpakan pa, magkakatalikod na may siraang-siraan. Ugaling Pilipino yan. Kapag galit ka, masama ang loob mo, huwag mo nang imikan ang tao. Huwag mo nang imikan. Galit ka masama ang loob mo Ba't ka makikipagplastikan? Dahil pag inimikan mo siya, pag talikod mo, may sasabihin ka na naman. May sasabihin na naman siya tungkol sa iyo. Palaki ng palaki ang gulo. Ngayon, kung hindi kayo nag-iimikan, darating ang araw, darating ang oras, magkikita-kita kayo, marirealize ninyo sa isa't isa, matatanda na kami. Kailangan na namin magbati. Matututo na yan, huwag na magchismis tungkol sa iyo dahil hindi mo na nga siya inimikan, matututong magkakaaral. Kumbaga, hi Jen, good evening, mano, bless muna. So, maigi ng ganyan mga kaulam. Yung pag nagkita-kita ay mamimiss, tapos tsaka na lang kayo ulit mag-imikan pagkalipas na ang mga sama ng loob. Kapag lipas na ang mga galit sa dibdib. At pag inyo namang pinagpasyahan naman ninyo mga kaulam na mag-imikan ulit kayo at magkasundo ulit kayo, huwag nyo nang ulitin ang dating pagkakamali. Kung anong ikinagalit ng isa, huwag mo nang ulitin. At sabihin mo din sa kanya na kung ano din ikinagalit mo, huwag nang uulitin. Para tapos na ang usapan. Para tapos na ang yung mga gayon. Let's matured na. Mag-matured na tayong lahat mga kaulam. Mahirap pa may kaaway. Mahirap matulog sa gabi. Pag may kaaway, ang sakit sa dibdib. Good morning, Cecil, my love. Good morning, Sacramento. Good morning, America. Kamusta ka, Cecil? How are you? Di ba mga kaulam? Masakit sa dibdib natin na meron tayong kaaway. Pero pwede nating iwasan na wag tayong magkaroon ng na para hindi tayo magkaroon ng kaaway. Hindi naman porket hindi mo iniimikan ng isang tao mga kaulam dahil masama ang loob mo, hindi ibig sabihin kaaway mo na siya. Hindi. Yun namang ay kumbaga nagpapalipas ka lang ng sama ng loob. Ang kaaway ay yun talagang alam naman natin mga kaulam ang definition ng kaaway, di ba? Pero dapat hindi tayo dadating sa punto na
doon sa salitang kaaway. Kasi mga kaulam, ano na yan malalim na. Malalim na kapag sinabi natin kaaway. Dapat, kasamaan mo ng loob, hindi kayo nag-uusap because you disagreed for something. Diba? Now, time will come, darating ang oras na you will realize, na marirealize natin lahat mga kaulam na hindi na pala kailangan na mag-agree tayo parati sa isa't isa para tayo maging matalik na magkaibigan. May mga panahon hindi tayo mag-a-agree pero hindi tayo mag-aaway. Dapat ganyan ang mga mindset. May mga pagkakataon kayong pagdidiskusyonan pero hindi nyo kailangan mag-away. Ganyan dapat ang mindset natin mga kaulam. Alam niyo mga kaulam, pero dahil hanggat nakikita din yan ng mga bata, gagayanin at gagayanin din ang ating mga mindset na ganyan. Have a nice day din po, Ma'am JJ Mags. Kamusta kayo diyan? Kamusta ang lahat? Dapat mga kaulam tayo, kung nagdiskusyon man kayo ng iyong kaibigan sa isang bagay, hanggang doon lamang sa diskusyong iyon ang hindi ninyo pagkakaunawaan. Ang personal ninyo, bilang kayo magkapitbahay o bilang kayo magkaibigan, huwag ninyong isasama. Ma'am Marilyn Gutierrez from San Juan, Batangas. Magandang gabi, Ma'am Marilyn. Mabuhay ka. Shout out po sa iyo. So, ganyan mga kaulam, huwag nating paliitin ang ating mundo. Dahil habang tayo padami ng padami ang kaaway, paliit ng paliit ang ating mundo mga kaulam. Let's not do that. Huwag nating hayaan. Ako, ang galing kong mangaral sa inyo, pero sabi ko nga sa inyo, may mga tao ako talaga ngayon na hindi ko sila kinikibo, hindi dahil kaaway ko sila, kundi dahil naiwas na ako sa malakihang diskusyonan pa. Ganon. So, shout out po Ma'am Rosemary Nicolas. Yan, shout out sa iyo. So, yung mga kaulam, yung ginawa ko naman na pananahimik, it's part of my maturity din. Parang mas pinili ko na lamang tumahimik, mas pinili ko na lamang na bawasan ang mga taong nakakasalamuha ko. Kaysa sa patuloy akong makikisama, patuloy akong makikipagtawanan, patuloy akong makikipagkwentuhan sa mga taong hindi ko naman talaga gusto yung mga ginawa sa buhay ko. Yung mga ganyan, tama na, diba? Ma'am Agility Tiny, kumusta po? Mabuti naman po sa awa at grasya. Kamusta din ho kayo? So yan. Tapos, pilitin lang natin mga kaulam, piliin natin maging masaya. Piliin natin mga kaulam maging magaan pagising natin sa umaga. Huwag parating bitbit. Ang problema mga kaulam, bitawan. Huwag yung pagising sa umaga yung nakakunot ng noo. At iisipin kung saan kukuha ng panghulog sa card bank. Iisipin na naman kung saan kukuha ng pantaya sa waiting. Iisipin na naman kung saan kukuha ng pambili ng mamahaling bag dahil si Kumari ay nakabili ng kanya. Ingat din po Mama Agility. Ingat din po. Huwag gayon. Pagising sa umaga, magpasalamat sa Diyos. Salamat Lord, ginising mo ako, isa itong napakalaking blessing. Ito talaga mga kaulam, totoo yan. Pagdilat pa lang ng mata mo na wala kang nararamdamang masakit sa katawan mo, pagdilat pa lang ng mata mo mga kaulam na nakahiga ka sa isang bahay na hindi naman tumutulo pag umuulan, pagising mo mga kaulam na alam mong may lulutuin ka at may laman ng iyong bigasan, pagising mo sa umaga at alam mong pumasok na sa trabaho ang iyong asawa o hindi man siya nagtatrabaho, tumutulong naman sa iyo sa bahay, that is indeed a very big blessings to us. Ma'am Amelia Dayaw, hello po Ma'am Maylene Evangelista, good evening. Matuto tayo mga kaulam, makontento, matuto tayo magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Alam niyo mga kaulam, may mga bagay na meron tayo na hinahangad na ibang tao, pero hindi nila kayang magkaroon. So let's be thankful. Tapos huwag naman tayong mainggit doon sa mga taong meron na gusto nating meron din tayo, pag sumikapan natin yan para magkaroon tayo niyan. So, yun ang mga pangaral sa inyo. Dahil tayo mga kaulam, normal at likas sa atin ang pagiging mag-iinggitin. Di ba sa mga mainggit, minsan nagiging motivation natin yan para tayo ay magsikap sa buhay. Pero wag ninyong gawing motivation iyan para manira ng kapwa dahil lang kayo nainggit. Si Kumare, bumili ng bagong ref. Tapos bumili pa ng bagong cabinet. Siguradong si Kumare may parsyagit sa bayan. Siguradong si Kumare ay may kabit doon na maraming perang binibigyan siya ng pera. Nanira na tayo ng buhay ng may buhay. Huwag gayon. Si Kumare, nakabili ng cabinet, nakabili ng ref, dahil si Kumare masipag gumawa ng ice candy, lagi nagtitinda. Tapos, nagtitinda pa siya ng mga kakanin.
Tapos ikaw nakaungkot lang sa bahay, tinitingnan mo ang galawan ng kapitbahay, di sorry ka na lang. Hanggat tinitingnan mo ang galawan ng kapitbahay at hahanap ka ng ikasisira nila, hindi ka aangat. Ikaw ay lulubog. Sila patuloy ang pag-angat, malayo na sila, nandyan ka pa rin sa kinauupuan mo sa iyong bahay, hindi ka pa rin nakakaipod. Bakit? Wala kang ginawa, kundi pagmasan ang galaw nila at pintasan sila at ichismis sila. Magandang gabi po, Ma'am Josefina Torres. Shout out sa iyo. Ano mga kaulam? Dahan-dahan tayo sa paghusga. Dahan-dahan tayo sa pagpuna. Dahil baka mamaya isang araw gumising ka, gayon ka na rin kagaya niya. Dahil ang buhay mga kaulam, paikot-ikot lang yung para yung gulong. Maaaring ikaw nasa ibabaw ngayon, sila nasa ilalim. Maaaring bukas ikaw nasa ilalim, sila nasa ibabaw. Walang kasiguruhan. Kaya tayo dahan-dahan tayo mga kaulam, dahan-dahan sa pagpuna, dahan-dahan sa paghusga, dahan-dahan sa pagsira ng buhay ng iba. Baka mamaya ikaw na pala ang sinisira nila, wala kang kaalam-alam. Masakit mahusgahan nang wala kang kaalam-alam. Danas ng danas ko yan mga kaulam. Ako nga maraming ko sinasabi sa inay, nung mga kaulam, mabilis ang kwento lang. Nung una ako nag-a-abroad, umalis ako sa Pilipinas 2002. Siyempre mga kaulam, dala-dala ko at bit-bit ko sa sarili ko ang pangarap sa buhay. Nung umalis ako sa Pilipinas, ano ang bit-bit ko? Hindi pera. May kaunti rin naman akong bit-bit na pera. Pang emergency. Pero bit-bit ko ang malaking pangarap, bit-bit ko ang malaking pangako, bit-bit ko ang malaking paniniwala sa aking sarili mga kaulam na kakayanin ko. Kakayanin kong iahon sa lugmok na kalagayan ng pamilya ko. Sisikapin kong mapaunlad ang aking sarili at pangako ko sa aking sarili na magiging mabuti akong tao. Yun talaga mga kaulam, tatlong yun ang pinanindigan ko sa buhay ko. Ibabalik ko ang nawala sa pamilya ko. Pag-usapan natin yung mamaya kung bakit may nawala. Sisikapin kong paunlarin ang aking sarili at ipinapangako kong magiging mabuti akong tao. Mga kaulam, awa ng Diyos. Yung pagiging mabuting tao, hindi man perpekto, hindi man 100% mga kaulam, pero sinikap ko mga kaulam talagang mabuhay na hindi ako nanlalamang sa kapwa, hindi ako nananakit ng kapwa, hindi ako naninira ng buhay ng iba. Pinilit kong maging patas lumaban sa buhay. Yun. Sinikap ko mga kaulam, ibalik sa pamilya ko kung ano ang nawala dahil nung araw mga kaulam kahit pa paano hindi naghihirap ang buhay namin noon. May pera ang magulang ko noon mga kaulam. Alam naman nating lahat kapag ang negosyo ay isda, mabilis umakit ang pera. Lalong-lalo na nung panahon na yon, sa lugar namin sa San Juan, sa Laia, kami ang binabagsakan ng maraming isda. So kung lahat ng mga isda sa amin nagbebenta ng isda, ibig sabihin malakas ang kita namin per day. Inaamin ko yun, ang lakas talaga ng kita namin per day ng mga kaulam. Pero dumating ang araw, talaga binawi ng Diyos sa amin yan. Nakalimot ang mga magulang kong magsimba, nawalan sila ng panahon sa aming mga anak nila, nawalan sila ng panahon sa Diyos, hindi na sila nagsisimba, nainganyo na sila at na-enjoy na sila sa malaking kita, lahat nabibili nila, lahat nararanasan nila, lahat nararanasan namin mga anak nila. So dumating ang time mga kaulam, nung binawi yan sa amin, I was in college already, first year college, second year college ako mga kaulam. Nahirapan ako noon mga kaulam dahil ako yung sumalo ng panahon na hirap na hirap. Sinalo ko talaga mga kaulam. Dahil ako yung dalawang kapatid nakatapos na mga kaulam eh. Ako na lang yung nag-aaral ng kolehiyo. Pero yung dalawa kong kapatid na lalaki, high school, elementary pa lang sila noon. Ako yung kumbaga, makakatapos kaya ako? Yung mga ganyan tanong. Ano mangyayari sa buhay ko? Wala akong support system, ganyan. So dahil naranasan ko yung hirap, pinangako ko sa sarili ko, hindi ako po pwedeng hindi babangon. Hindi ako pwedeng hindi ako magsisikap. Hindi pwedeng hindi ko ibabalik sa aking mga magulang kung ano man ang nawala sa kanila. Hindi pwedeng maranasan ng dalawa kong kapatid na lalaki na mas bata sa akin, yung hindi namin naranasang sarap ng buhay, kailangan iparanas ko yan sa kanila. Ganyan ang mga pangako ko sa aking sarili. Kaya ako ng mga kaulam, kahit may boyfriend ako noon, wala sa isip ko ang mag-asawa agad, wala sa isip. Hindi ko nga alam mga kaulam kung bakit ako pinaratangan ng pamilya ng ex ko na, yun daw ex ko, nung bumaba daw ng barko, pipikutin ko na.
Gustong-gusto ko na daw pikutin dahil ang kanila daw anak ay seaman. Ayaw ko daw mawala ng seaman. Siyempre, mapera daw ang seaman. Ayaw ko daw mawalan. Kaya pipikutin ko. Kaya pilit nilang inilayo sa akin ng mga ko. Ito, nasa usapang ex na naman tayo. Diyos ko, puro de. Opo. Pilit nilang inilayo sa... Eto mga kaulam, hindi ako bitter ha. Baka sabihin nyo na naman ako, si kaulam ay ampalayan. Naalaala, wala na yun sa akin. Kasi sobra pa sa move on. Sobra pa sa move on ang buhay ko. Kasi sobrang saya ko. Hindi ako mayaman, pero sobrang saya ng buhay ko. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. Pero, pinaratangan ako na pipikutin ko na raw yung boyfriend ko dahil si kabababala ng barko, si man, nagbabarko, ganyan-ganyan. Na hindi naman nila alam kung ano ang nasa isip ko. Hindi nila alam kung ano ang plano ko sa buhay. Wala silang alam kung ano ang pinangako ko sa aking sarili. Kaya na nabigyan ako mga kaulam ng pagkakataon na makapag-abroad, sabi ko sa aking sarili, papakita ko sa kanila na hindi ako para mamikot ng lalaki. Na hindi ako para mamikot ng seaman. Na hindi ako para bumingwit ng isang tao na mag-aahon sa aking kahirapan. Bakit? Paano ako Mga kaulam, hindi ako yung tipo ng babae na ibabahay lamang at bubumbunan lang ng pera. No way sa akin yan. Ekis. Sa akin, ang panuntunan ko sa buhay, I have to earn on my own. Kailangan nga kong kumita dahil mataas nga ang pride ko. Hindi pwedeng bibigyan lang ako ng pera monthly para masabing may pera ako. Kikita ako at kikita ako sa aking sarili. Yun ang pride ko talaga. Pride ko yun. At proud ako doon. So, eto na nabigyan ako ng pagkakataon makapag-abroad. Bit-bit ko talaga yung 3 pangako ko sa sarili ko. Pero, pagdating ko dito mga kaulam sa UAE, parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko yata kayang tuparin ang 3 pangako. Bakit iba? Bakit iba ang buhay? Bakit iba ang buhay ngayon? Bakit iba pala ang buhay na pwedeng magkaroon ka dito kaysa sa ini-imagine mo? Ini-imagine ko pagdating ko, magkakaroon ako ng ganitong kalaking sahod. Ibibigay ko sa parents ko ganitong kalaki, sa akin ganitong kalaki, iipunin ko ang ganitong kalaki, pambili ko ng gusto ko ang ganitong kalaki, paaaralin ko ang mga kapatid ko. Parang gustong maglahong bigla ng mga iyon. Sa nararanasan ko ng unang dating ko dito sa UAE, parang hindi naman yun makatotohanan, parang imposibleng mangyari yun. Yung lahat ng nasa isip ko na ini-imagine ko, parang sabi ko, parang pangarap lang yun, parang hindi naman yata sa totoong buhay, parang hindi naman yata nangyayari yun sa totoong buhay. In short, nahirapan ang mga kaulam. Sobra akong nahirapan. Sobra akong dumanas ng hirap bago ko na-settle ang aking sarili. Ay, talaga. Tapos, hindi agad ako, parang pagka 2 years ko dito sa UAE, tsaka ako nag-asawa. Kasi mga kaulam, 30 na rin naman ako noon eh. Kaya sabi nga ng tiyuhin ko noon sa Malangit na ang kaluluwa, pag daw hindi pa ako nag-asawa, pag uwi ko daw at ako, pag umuwi daw ako ng Pilipinas at wala pa akong asawa, ilalagay na raw nila ako sa bilao at ako din kanila ng ilalako. O kaya daw ipaparaffle draw na daw nila ako. Maigi ng mga kaulam kong may tumaya. Pag ako ipinaraffle, ay sa lakas kong kumain, matatakot ang tataya sa akin. Sa dami kong kumain ito, at talaga namang hindi malukso ng pusa ang tinaasan ng aking kanin, ay pag ako ipinaraffle, walang tataya. At pag ako inilagay sa bilao at ako inilako, ay baka butas ng bilao, wala pang nabili. Maigi na lamang at merong Ibrahim na nagkamali na ako'y bilhin, kumbaga kung ako'y inilako. Dahil, hindi ko alam, siguro may nakita rin siya sa akin kung ito namang asawa ko, nakita lamang na ako'y tuwing dadalaw siya sa bahay namin dito sa Dubai, kasi kaibigan nga siya ng pinsan ko, every Friday nandun siya sa bahay namin. Tuwing dadating siya mga kaulam, naglalaba ako. Minsan sira ang aming washing machine, kinakamay ko ang labahin. Nakita lang na ako'y magaling maglaba, na in love na sa akin. Hindi man ako tinatanong kung ako'y mataray, kung ako'y bungangera, na hindi man lang inalam. Ngayon wala na siyang choice. Hindi na ako pwedeng isauli, hindi na ako pwedeng iwanan. At nakita lang ako magaling maglaba sa kamay, na hindi naka-washing machine, na in love na. Wala siyang kaalam-alam kung gaano kalakas kumain. Ayun.
Ayun ang asawa ko, nakahiga. Nagtitiktok siguro kaya tulog na, hindi ko maintindihan. Nauna daw siyang kumain. Sabi ng asawa ko, mauuna na akong kumain dahil magluluto ko pa ng ulam mo. Ay siya daw gutom na dahil may pupuntahan silang mag-aama. At ang aking panganay ay may tryout ng football ngayon. Ay parang gusto ko rin sumama. Parang gusto kong manood ng tryout ng anak ko. Good evening, Ma'am Gemma Lunesa. Nag-dinner na po, Madam. At ginataang manok na may papaya. Ginataang buto-buto ng manok na may papaya. Ang aking inulam. Kasarap. Talaga naman nakakaumay lamang naman ang manok. Anong taba ng manok, mga kaulam. Tapos, nakakaumay pa yung lagay na yan ay naubos. Kung hindi naumay, tapos. Tapos, nilagyan ko ng papaya at pinalasahan ko ng kaunting curry paste. Ang sarap. Kahit pa paano mga kaulam, minsan mag-experiment din tayo ng konti sa luto. Huwag gayon ng gayon at baka maumay kayo at baka kayo parang manawa. Minsan, sesegue kayo ng kaunting, o lagyan nyo ng ganito, o lagyan nyo ng kaunting ganyan, o kitinan ninyo, simpleng noodles. Yung binibili nating noodles sa tindahan, nung isang araw pinagluto ko mga anak ko, simpleng noodles, binasagan ko ng itlog, nilagyan ko ng pechay, at nilagyan ko ng bell pepper, mga kaulam, napakasarap. Promise. O, minsan, eksperimento tayo para hindi parating gayon-gayon ating pagkain. Huwag kayong manghinayang minsan sa isang bungkus na gulay inyong bilhin. Yon. Ma'am Lani Dagandan, good evening. Masarap po talaga. At ako naman mga kaulam, pag nag-isip ako ng ulam, sisiguraduhin ko masarap mga kaulam. Dahil sa hirap ng trabaho ko, sa bigat ng trabaho ko, at ngayon ay marami na nag-i-inquire na naman na magpapatutor, kailangan kong kumain ng pangmalakasan. Lumusot pa talaga naman malakas kumain. Para naman ako may energy sa aking napakadami ng trabaho mga kaulam. Isipin ninyo. Ako din sa bahay. Bagamat ang mga anak ko minsan naglilinis, syempre, pupok para sila mga pako Ang mga anak ko mga kaulam, pinaglinis sa pako. Kung walang pukpok, hindi lulubog. Ibig sabihin, kung walang utos, hindi gagalaw. Minsan pa ako nabubwisit na mag-utos, at hindi naman agad mga nagsisigalaw, ako na rin ang gagawa. So, ang daming obligasyon. Siyempre, may estudyante, nagtuturo pa ako, may mga tutorial pa ako, may mga part-time jobs pa ako mga kaulam, alam nyo yan. So, kailangan ko kumain ng marami para may energy. Pero, anong araw? Nung linggo mga kaulam, alhamdulillah, thanks God. Nag-sugar test ulit kami ng asawa ko, which is ginagawa namin ngayon once a week. Dati every 2 days, ngayon ginawa na lang namin once a week at mahal ang strips, ng pang-check ng sugar ay mahal ang strips. So, ginawa na lang namin tuwing weekend. So, mga kaulam, alhamdulillah, mababa ang aking sugar. Salamat sa Diyos. Sana, tuloy-tuloy. Ano lang ako parang 99. Ang asawa ko 114. Ganyan lang ang galawan ng sugar namin mga kaulam. Hindi kami umaabot sa mga, sana hindi, inshallah hindi. Hindi kami umaabot sa mga matataas na dahil kahit pa paano mga kaulam. Katulad ko, ngayon, kumain ako ng magfo-4. Hindi na ulit ako kakain ng kahit na bago matulog. Wala na yung kahit na Tapos, bukas na uli ang kain ko ng ganitong oras. Hindi ako mga kaulam yung sasabihin nyo yung katulad ng inaakala ninyo na kain ako ng kain, no. Katulad kanina sa school, kumain lang. Binigyan lamang ako ng aking co-teacher ng biskuit, tapos uminom ako ng isang boteng tubig. Yun kayo mga galawan. Huwag yung pagkakakita ng pagkain, dahil pampatay gutom. Tapos ang tataas pa ng mga sugar na kinakain nyo. Ang tataas pa ng kolesterol. Abay, talaga naman mga kaulam diyan, naghahanap kayo ng sakit. Pag inang inyo, piliin ninyo ang kakainin. Kahit nakain kayo ng kain, basta pipiliin ninyo kung alin yung dapat. Hi, Ma'am Jonalyn Kamalig. Ma'am Mercy Kabitana, good evening po. Sarap ng ulam, masarap po talaga, alhamdulillah. Salamat sa Diyos sa biyaya. Sa biyayang daloy, sa daloy ng biyaya na walang patid. Parati nating sabihin yung mga kaulam pag tayo nagpapasalamat. Salamat sa walang patid na daloy ng biyaya. Gayon. Alam niyo minsan ang Diyos, naghihintay yan na specific na sabihin niyo sa Kanya. Hindi yung, Lord, alam mo na kung ano laman ng puso ko. Lord, alam mo na kung ano ang gusto ko. Isambit mo ng bibig mo. Gayon ang nahiling. Huwag yung, bahala ka na, alam mo na kung ano ang gusto ko. Ba? Ay sa dami nating nagdadasal mga kaulam, minsan baka ang Diyos ay malito din. Sa dami natin, minsan pa'y pare-parehas ang ating pangalan. Sambitin ninyo, Lord, gusto kong kotse. Gayon. Bigyan mo kung pagkalooban mo ako ng magandang trabaho at na ako'y makapagpatayo ng bahay. Gayon, diretsahan agad. Walang paligoy-ligoy.
Pag nagdadasal kayo agad mga kaula, yung, ay, alam naman ng Diyos kung ano ang gusto ko, bahala na siya. Ay, pinabahala niyo pa talaga. Gayon agad. Inyo agad sasabihin agad niyo ng diretsahan sa Diyos kung anong gusto. Yan. Marami tayong nagdadasal. Diyos ko po, sobrang dami natin. Minsan, pagsabay-sabay yan, paano yan? Paano yun? Anong nangyayari diyan? Pagsabay-sabay natin sinabing, bahala ka na kung anong gusto mo. Alam mo na kung ano ang gusto ko. Tapos lahat tayo gayon ang sinabi. Diyos ko, grabe pa ang panghuhulang gagawin. Grabe pa ang oo nga, alam na Diyos kung ano atin nasa isip. Pero, mas maigi na rin yung ating sinasambit. At mas madaling mas madaling aproban iyong gayon. Agad hindi ba sinambit, edi bubuklatin ko pa ang utak mo, babasahin ko pa ang naririyan, edi magtatagal sa dami ninyong nakapila. Sambitin mo agad tapos ang usapan. Pag sinabi ng Diyos, wish granted, kalas. Diba? Yung mga kaulam, diretsahan agad, huwag paligoy-ligoy, mas maanggay ko. Ay, talaga naman, nakakahapo. Sobrang init ngayong araw na ito. Sabi nga ng asawa ko nung dumating ako, sabi niya, napansin mo, sobrang init. Sabi ko, oo nga ngayong araw na ito, exceptional. Yung mga nakaraan, okay na. Tapos ngayong araw na ito, mga kaula, parang nakakatuyo ng utak. Ang init. Tapos yung classroom ko, mga kaula, malayo, kung nasaan ang school bus, kung saan doon sa school bus na aming sinasakyan. Tapos maglalakad ka papunta sa school bus nang walang bubong, yung talagang under the sun. Diyos ko po, Rode. Pakaramdam ko talaga kanina, natutuyo ang aking utak. Pag ito ang natuyo, ay sabi ng aking tiyuhin, ay goodbye coconut. Aba, mahirap matuyo ang utak. Mahirap mag-isip. Pero bukas ay talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga estudyante ko. At wala pa akong ile-lesson bukas dahil ang dami pang nadating na bagong estudyante. Pikuti ayaw papasok agad ng sabay-sabay. Diyos ko po, Rude. Ang iba sa next week pa, paano ka magle-lesson? Ang iba bukas, ang iba sa makalawa, ang iba hanggang Friday pa yan, unti-unti. Ang iba daw next week pa. Kupo naman, Rude. Pikuti ayaw sabay-sabay papasok. May nakalagay namang date. Ay nako, Diyos ko, pagkalooban mo po ako ng ibang trabaho at na ako'y makalipat na at nang hindi na ako parating ganari ang aking pakaramdam. Ay, mahirap mga kaulam ang ganari, ba? Ay, talaga naman. Ma'am Chelly Lakap from Binangonan, Rizal. Hello po, Ma'am Gina Luna, good evening. Ma'am Feli Alea, good evening po. So, mga kaulam, ako naman walang masyadong issue ngayon. Wala akong masyadong ganap sa buhay ko. Pagkatagal to lamang, nag-iintay lang ako ng tawag na aking mga tutorial para mabisi ulit ako sa hapon at mag-tutor ulit tayo ng wagas na hanggang alas 9 ng gabi. Pero alam niyo, nagulat ako mga kaulam talaga doon sa isa kong co-teacher na Pilipino. Nagkatabi kami sa bus. Ngayon nagkatanungan kami. Sabi ko, sir, ilan ang tutorial mo? Sabi niya, ang sagot niya lang sa akin, ako, madami. Ako na nga miss ang umaayaw eh. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng time slot ko. Sabi ko talaga, magkano naman ang presyohan mo? Kasi dito mga kaulam, depende ang presyo sa area. May mga area, doon sa area yun, mayayaman, mahal doon ang singilan. Itong area ito, okay lamang katamtaman. Itong area ito, mga purita ang nakatira dito, kaya mababa ang singilan, mga kaulam dito. Eto na. Sabi ko, sinabi niya, ganyan nga. Sabi ko, umaabot pala sa ganito ang sahod mo. Sabi niya, higit pa miss. Lampas pa dyan. Talagang lakas ang tibok ng puso ko, ha? Lampas pa dito ang sinasahod mo. Laki naman. Diyos ko, pag ako sumahod ng ganyan, baka pagkakadalawang buwan, baka pagkatatlong buwan, makapagpatayo ako ng bahay sa Pilipinas. Baka pagkakalimang buwan, magpapatayo ako ng bagong bahay sa Pilipinas. Laki pala na sinasahod niya. Hingit ako bigla. Hindi naman inggit, pero natuwa din ako sa kanya kasi college ang mga anak niya, mga kaulam. So natuwa ako sa kanya dahil ang mga anak niya nasa kolehiyo. At yun ang kailangan talaga mga kaulam. Pag ganyan mga kaulam, pag mga kabayan natin na nasa kolehiyo ang mga anak sa Pilipinas, parang hino-hold up dito linggo-linggo. Parang nabubudol dito linggo-linggo. Kasi Diyos ko, pag umorder, kumbaga, mama o papa, pambili ng ng ganitong gamit sa eskwela, sa college, o pambili ng padala agad, hindi pwedeng hindi. Di para kang nabudol. Kaya dito, kailangan talaga ng part-time jobs kapag ikaw ay may kolehiyo. Ma'am May Tiamson, good evening. Ma'am Noning Bailon, Rensky Baldimosa, good evening po. Shout out ho sa inyong lahat.
So ako, hindi ko alam kung may side effect ang pagkain ng papaya. Kapag ang papaya may side effect sa katawan, Diyos ko po, ang takaw ko mga kaulam talaga sa papaya. Mapahilaw, mapahinog, lulutuin mo. Ang takaw ko talaga at saka sa malunggay. Sana walang side effect yan. Saluyot, okra, papaya, malunggay. Yan talaga mga kaulam. Kahit araw-araw hindi talaga ako mga kaulam mananawa di yan. Ayaw ko baga kung bakit. Ma'am Nora, magandang gabi. Ma'am Rosemary, Lorena Mangas, Verdilio, good evening. Sa mga kaulam, napahanga ako ng co-teacher kung yun sa laki ng kinikita niya sa tutorial. Ito, siguro, ang yung sinabi niya sa akin, siguro mga nasa 30 tutorial lang ito mga kaulam ha. Siguro nasa, hindi, tutorial at saka sahod. Pagsamahin mo, siguro mga nasa 300,000 pesos. Yan ang kalaki. Mapapagalitan ako at pinachinismis ko. Parang hindi ko ba sinabing pangalan niya. Gayon mga kaulam. 300 to 350,000 pesos. Sana all. Sana may gayon din ako, no? Pero mga kaulam, hindi ko din nahahanga din ang gayong kadami na halos walang pahinga. Siya naman kaya niya nagagawa, wala ang kanyang pamilya dito. Solo lang siya. So wala siyang obligasyon na ipagluluto, ipamamlansya, ipaglalaba, ganyan. Solong katawan lamang siya. Kaya pagdating niya sa bahay, kakain lang siya. Diretso na siya sa kanyang mga tutorial. Ako hindi ko kayang gawin mga kaulam. May mga anak ako. Sasabihin na anak ko, mami, kailangan ko ng ganito, may project ako sa school. O sasabihin naman ng ganito, ganyan. Ipagluluto ko pa sila. Paano ang buhay ko? So, magkaroon man ako ng tutorial, 3 hanggang 4 na bata lang ang mga kaulam. Hindi ako pwedeng lumagpas doon. At sa traffic naman din Diyos ko po, kung di ako uuwi sa bahay namin, alas 11 na ng gabi, paano pa ako tutulog? Giging ako alas 4. Dahil, din, importante din ang well-being, importante din ang pahinga. Paano ako magtuturo bukas sa mga bata kung ako'y lantatoy na parang gulay na? O pa naman mga kaulam ngayon, ang bilis ko nang mapagod. Ang bilis kong kumain, ang bilis ko rin mapagod. Sana kung gano'n ako kalakas kumain, sana gano'n ako kahinang mapagod. Hindi Malakas ako kumain, malakas din ako mapagod. So ano nang ating buhay-buhay ngayon mga kaulam? Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? LPS Pat Health and Wellness Online Store. Good evening po sa inyo, LPS Pat Health and Wellness Online Store. Good evening, shout out po. Ma'am Charity Polestico Concepcion, good evening. Ako'y nakain mga kaulam ng itong aking panghumagas kaysa na ako kumain ng chocolate. Ito na lang ang prutas. Kaya lang ako may singaw. Mahapdi pag nalalagyan na riyain na. Yain ang mahapdi. Sabi na aking tiyuhin, pag daw may singaw sa bibig, dalhin daw sa vulcanizing shop at pa-vulcanize. Paano yun? Diyos ko po. Talaga naman nung unang sinabi mga kaulam ako'y naniwala at hindi ko man naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng vulcanize nung ako'y bata pa. Ay di ang dami kong singaw. Ay ikaw pumunta doon sa pa-vulcanize, magpa-vulcanize ka doon kung maraming singaw. Di sinabi ko naman sa mga inay-inay, ako'y dala na ninyo doon sa pabulkanizan at ipabulkanize na ninyo ang aking bibig at ang dami ng singaw. Kaya pala lahat nagtawanan. Malay ko kung ano ang vulcanize, ako'y bata pa noon. Hindi ko naiintindihan. Abi ako nagpapadala, sabi ko, dalhin ako sa vulcanizing shop at paipabulkanize na yung mga singaw ko. Diyos ko, puro day yung pala para lang sa mga gulong. Malay ko baga. Daghang salamat po. Salamat Edsel Vlog TV. Shout out po sa inyo. Salamat. Ma'am ay Sir Ronaldo Peñaranda. Hello po Ivana. Ay, ako ba si Ivana Alawi? Nako. Hello Ivana. Ay. Wow. Baka ang tingin nila sa akin kamukha ni Ivana Alawi. Kopa, Rode. Pag ganyan ang tingin ninyo sa akin, mga kaulam, araw-araw ako magla-live. Kahit wala kaming internet, magla-live pa rin ako. Pag ang tingin nyo sa akin ay si Ivana Alawi. Kahit man lang mga kaulam yung buhok ni Ivana Alawi, o kahit man lang yung kutis ni Ivana Alawi, kahit hindi man lang ako maging kamukhang kamukha. Sa bagay si Ivana Alawi ay lahing Arabic.
Kaya siya maganda. Kaya malalantik ang kanyang mga pilik mata. Kaya malalim ang kanyang mata. Kaya maganda ang hugis ng kanyang mukha. May lahi siyang, ano siya, Bahraini ang tatay eh. Tandaan ninyo mga kaulam, pag ang Arabic iminik sa Pilipino, ang ganda ng produkto. Ito yung mga anak ko. Charot. Oh. So, iyon, mabuti na lamang mga kaulam at ako'y nalahian. Uy, iniisip ko talaga mga kaulam kung paano na kung hindi ako nalahian. Kung ang asawa ko ay walang, yung hindi ibang lahi. Ano nang hitsura ng aking mga anak? Pinagpapasalamat ko talaga ay ako'y nalahian. Kung hindi, good luck sa akin. Kadami lang kami. Ay ano ng ating ano? Ma'am Vilma Sarcia, good evening po. Anong kwentong ano naman sa inyo? Anong kwentong buhay naman ninyo? Maulan? Maulan dyan sa Pinas? Sana, kung maulan na lang, huwag na yung may mga baha. Sana, kung maulan na lamang, wag nang may hanging malakas. Pero hayaan nyo na mga kaulan, doon sa mga nasa probinsya, hayaan yung kumulog at kumidlat, maraming kabote. Yung mga nasa bukid, pag kumulog at kumidlat sa gabi, punta kayo sa umaga sa sagingan. Ang daming kabote. Yung kaboting kinakain, ang dami niyan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit kapag kumulog at kumidlat sa amin sa Batangas sa umaga, makikita mo mga tao madaling araw pa may daladala ng timba, may daladala ng basket, may daladala ng kaing, may daladala ng panggana. Makikita ninyo doon guyod sa sagingan, guyod doon sa may kawayanan, guyod doon sa may atisan. Bakit? Nangunguhang kabote. Nagsusulputan ang kabote kapag kumukulog at kumikidlat mga kaulam. Hindi ko din alam kung ano ang scientific explanation diyan kung bakit ganyan. Ako inisip ko na lamang na siguro nagugulat sila kaya gumaganyan na lang. Wala silang choice kundi gumaganyan na lang sila. Nagugulat sila sa kulog at kidlat. Tayo ng tao, nagugulat tayo eh. Minsan naulan at minsan mainit sa umaga, pagkahapon na uulan. Aba, maganda rin naman ho yun, balanse. Ulan-init. Kaya lang medyo hindi yan type ng may mga asma. Ngayon, kung naulan naman sa gabi, that's much better. Alam niyo kung anong kagandahan at ano ang benefits ng pag-ulan sa gabi mga kaulam, maganda sa ating mga pananim. Mga halaman natin. Hayaan niyo nang medyo mainit sa umaga. Okay na yan para makapasok kayo sa trabaho ng maayos, para makapagtrabaho kayo ng maayos. Hayaan niyo sa gabi na lang ang naulan para sa ating mga pananim. Ibig sabihin, binabalanse ng Diyos kung ano yung dapat ibigay sa inyo. Hindi nyo man hilingin, ibibigay, babalansehin yan. So, mag-adjust na lang tayo pag umagat mainit. Pay-pay na lang. Wala tayong choice. Ma'am Evelyn Balada, good evening. Nakwento ko to kahapon eh. Nakwento ko to sa isa kong live. Hindi ako nakapag-live kahapon mga kaulam dahil anong oras na ako dumating ng bahay kahapon? 5:00 mahigit. Nag-ano pa ako. Hindi na ako nakapagluto mga kaulam ng aking pagkain kahapon. Iniinit ko na lamang yung niluto kong chicken kabsa dahil ako kahapon lantang-lantang gulay na. Bukas mga kaulam hindi ako makakapag-live. Why? May advertisement din sa aming building na walang kuryente bukas sa aming building ng 2 to 6 ng hapon. 2 to 6 nga. Walang kuryente dahil may mga i-adjust daw. Expected na namin yan mga kaulam. Dini sa building na rin. Kapag may ini-adjust, may binagong mga metro, may binagong mga kunta-kuntador na kung ano, ibig sabihin mga kaulam, patataasin nila ang bill ng kuryente namin at bill ng lahat ng tubig gayon. Hindi sila naawa. Hindi naman nataas ang sahod. Diyos ko puro de. Hi Daisy Katapang, good evening. Good afternoon to kayo. Ma'am Edna Oliva Marcaida, good evening po sa inyo. Noon nga mga kaulam kami nagbakasyon sa Pilipinas last year. Nasa Pilipinas kami ng 27 days. Can you imagine? Almost 1 month. Bago kami umalis papuntang Pilipinas mga kaulam, inoff namin ang ref. Nilinis ko talaga ang ref. Binuksan ko ang ref.
forever na bukas ang ref habang nasa Pilipinas kami para hindi bumaho. Alam naman natin mga kaulam ang ref, pag enough natin at iniwanan natin nakasarado, babaho yan, ang tagal-tagal maamoy ng, maatanggal ng amoy ng baho, minsan hindi natatanggal ang amoy. So iniwan ko, nilagyan ko ng tukod yung dalawang door ng ref para bukas the whole time na nasa Pilipinas kami. Tapos, yung aming breaker, ayun no, itong breaker namin na ito ng kuryente, ibinaba namin yan. Ibig sabihin, off lahat ang kuryente. Lahat naka-off. Aba, dumating kami. Pagka 5 days, nagpadala na sa amin ng bill. Abay, mas malaki pa ang bill namin nung kami nasa Pilipinas kaysa sa nung naririnig kami sa UAE na nagamit kami ng aircon at kuryente. Nagtaka kami ng asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, sa lagay ay may multong gumamit dito ng kuryente ng tayo. Wala. At para siguro ang mga multo araw-araw mayat maya naliligo. Bay, anong laki ng bill sa tubig? Bay, anong laki ng bill sa kuryente? Kakoy mahigpit ang multong iyon. At siguro lahat ng aircon ay bukas. Forever na umaga tanghali hapon naliligo siguro. At siguro likit ka kung magluto ng pagkain. Bay, anong laki ng bill sa gas? Diyos ko po. Nagtaka talaga kami mga kaulam. Hindi na lang kami mga kaulam nagreklamo, hindi na lang kami nagpaano kasi wala din namang mangyayari. Hindi rin naman kami pakikinggan. So sabi ko sa asawa, sabi namin asawa ko, let's just pay and say nothing. We cannot, they will not change the fact na yan talaga ang wala talaga. Hindi nila yan babaguhin dahil marami na kami nakausap dito sa lugar na ito na ganun daw talaga. Hindi nila hindi nila yan babaguhin. Mag-aaksaya lamang kami ng panahon. Hello po, Ma'am Annalyn Caballero. Payakap po sa lahat dyan. Siya, i-follow nyo po si Ma'am Annalyn. Yang ibig sabihin po ng payakap, nagpapa-follow siya. Ayan. Salamat din po sa inyo, Ma'am Annalyn. Hello din po sa inyo. Kahirap mga kaulam talaga na rin dumaldal na wala naman ako maisip na topic na masabi sa inyo. Pero alam niyo mga kaulam, masarap mabuhay din sa UAE kahit na mahal ang bayad ng bahay, kahit na mahal ang kuryente, kahit na sobrang mahal na magpaaral. Dini baga mga kaulam ay ang sarap naman din mga kaulam, mura naman din ang pagkain. Nakakatuwa talaga din mga malengke dahil ang mura-mura din ng pagkain. Biro ninyo mga kaulam magkano ang isang bungkos na kangkong, ang laki-laki, 15 pesos. 1 dirham yon, equivalent to 15 pesos. Tapos, ang isang bungkos na pechay gayon din, 1 dirham din. Tapos, dini mga kaulam, ang isda, talaga namang pwede ninyong tawaran ng sagad-sagaran. Pag ako'y nung nandito pa mga kapatid ko, pag ako'y namamalengke, ayaw nilang sumama sa akin mga kaulam. Dahil, ang sabi ng aking mga kapatid, mag-isa kang mamalengke dahil ikinahihiya ka namin. Ikinahihiya ako ng mga kapatid ko mga kaulam pag kami namamalengke. Kahit ang inay, nung narin ang inay, ikinahihiya rin ako mga kaulam ng inay nang pag namamalengke ako, ayaw nilang sumama. Sobra-sobra daw ako kung tumawad. Napakabarat ko daw. Syempre mga kaulam, binabudget ko ang pera ko eh. Ma'am Halare, salve, maulan agad po Madam watching from Quezon City. Ay ma'am, mag-iingat po kung maulan. Huwag na muna pong lumabas ng bahay. You are very safe inside your house. Tapos, i-mind nyo na lang po yung lahat ng connection ninyo ng kuryente. Ayan, kung gagamit naman po kayo ng kandila, ay mag-ingat. Ma'am Nerissa Arago, Tortugo, good evening. So, ayan, mas masarap matulog pag naulan. Ang sarap talaga. Ewan ko mga kaulam, ako parang music sa tainga ko talaga ang patak ng ulan. Pero din mga kaulam, kagabi, hindi patak ng ulan ang nakabuwisit sa aming mag-asawa. Alas 4 ng madaling araw, gising kami mag-asawa, nagtitinginan kaming ganyan. Iba iniisip nyo kung bakit kami gising. May nagkukumpuni ng bahay, may nagpupukpok ng mga pako, may naglalagari. Diyos ko puro, dahil alas 4 na madaling araw, ano yun? Hindi na nakatulog dahil iniisip ko anong gagawin o nag-overtime. Ma'am Tess Escuzar, good evening po. Grabe talaga, dapat ang gising namin alas 5, alas 4, gising na kami. Sabi ko sa asawa ko nung papasok na kami sa trabaho, sabi ko, hanapin mo kung sino yung nagpupukpok na madaling araw. Pupukpukin ko talagang ulo niya. Tenants Ray Rice, dumaan ka sa wall ko, matik na yan, Lods, baka naman. Ma'am Elena Lagmay, hello po.
Ayan. Ang advice ko lang dito sa ating mga ka-content creator, magandang gabi ho sa inyong lahat. Gandahan ho ninyo ang inyong mga content. Original dapat ang inyong mga content. Dapat matutuwa ang mga tao. Dapat exciting. Dapat interesting. Dapat hahanap-hanapin ng mga tao. Or merong palaisipan sa kanilang mga utak para kayo ay parati nilang susubaybayan o parati nila kayong aabangan. Jomar Kilam, idol, musta kayo dyan dito sa Darapanan, Selacotingan, Tokan. Hindi ko maintindihan yun. Idol, musta kayo dyan? Sun out or shout out. Siguro shout out. Shout out kami dito sa Darapanan, Selacotingan, Tokan. Saan yan? Malaysia? Ma'am Maria Rianases Orasyon from Marikina City. Good evening po. Mag-ingat po mga taga Marikina. Malimit po diyang bumaha. Salamat po Ma'am Halare. Good evening. Siya, tambay muna ho tayo magchismisan. Diyos ko po. Tayo muna ito bambay. At nako, para hanggat na ulan at hindi naman kayo inaantok, tayo magchismis at miya-miya na may kayo pwede na matulog. At alam ko naman kayo maaaga ring nagising at may mga nag-aaral o kayo papasok kayo sa trabaho. Anak, what time you will go? Where is that place? Oh, it's very far. If your tryout is 7, you cannot leave at 6. It's so traffic. You should leave at 5:30. Sarah, are you going with them? No. Why? I don't want to. Why not? What will I do there? Okay. May tryout mga kaulam ang aking panganay sa football. Ay gusto raw niya mag-tryout. Baka daw siya makakasali. Dalawa yung tryout niya. Isang ngayon at saka isang sa Sabado, sa Friday yata. So sabi ko, sige lang anak. Pero kung hindi ka naman mapili, ay huwag kang malulung. Last year, I didn't have a Filipino classmate, but this year, I have one. In Oxford also, anak, too much Filipino. Yeah, but in my class, there's none. And now there's one. Her name is Alessandra, and she's born in Germany. Really? Mm. She speak the language? Not In German, but she speaks Tagalog. Really? Oh, when Then tell her to teach you Tagalog, no? I know a little bit. I understand. I know a little bit. And I also have Egyptian, and also I have different teachers for physics, biology, and chemistry. Yeah, you will have different But teachers. last year was just one. No, this time you will have different. You're in year 9, yeah? Yeah. Mm. So, gaya ang aking mga anak, kung magsalita mga kaulam, ang aking bunso ay napakalaki ng boses. Pero yun ay bata pa, magte-13 lang siya sa January. Technically, 12 pa lang siya ngayon, pero ang kanyang height ay 5'5 na. Ngayon siguro mga malapit na mag 5'6. Tapos ang boses niya sobrang laki parang lalaki dahil ganyan na ganyan ang aking biyan ng babae mga kaulam. Nasa lahi nila ang mga babaeng ang lalaki ng boses. Eh, gaya naman normally ang mga Arab. Yan. So, kinukwento sa akin na meron na daw siyang isang kaklaseng Filipino. Dati naman wala sa doon siya kaklaseng Filipino. Masaya siya pag may kaklaseng Filipino. Tapos yung kaklase niyang Filipino ay pinanganak sa Germany. Bongga. Sabi, pero hindi doon nagsasalita ng German language. Tagalog daw. Sabi ko, paturo ko anak ng Tagalog. Sabi niya, I know a little bit. Ganyan sila. Diyos ko, minsan asawa ko papasok sa kwarto. Hani, kausapin mo yung mga anak mo. Sabi ko, hindi ka kausap mo nga. Ay, hindi ko man sila maintindihan. Sobrang naman hindi ko maintindihan na kanilang mga English. Mga anak ko mga kaulam, doon sa nagtatanong hindi ko na nasagot, nung isang araw may nagtatanong, hindi po sila marunong magtagalog. Hindi rin sila nakakaintindi ng Tagalog. Pero ngayon sinusubukan nila, little by little, per term, nakakasalit, may naiintindihan. Sinabi ko, oh, maligo ka na. Alam niya kasi from the word ligo. Sinasabi ko na ligo is taking a bath. So pag sinabi kong maligo ka na, ay nung isang araw, sabi ko, bibili ako ng sardinas na ligo. Sabi ng isa kong anak, I already took a bath. Sabi ko, hindi kita pinapaligo. Sabi niya, you said ligo. Sabi ko, ligo, sardinas yung bibili ako. So, Rode. Pag minsan, may kausap ko mga kapatid ko na parang naiintindihan nila dahil sa mga term. Pero pag isinentence mo na, hindi na nila alam. Na inaamin ko ang kasalanan ko mga kaulam kasi ang mga anak ko napabayaan ko dahil sobrang subsob ako sa trabaho, sobrang minsan 3-4 ang trabaho ko, wala akong dadating lang ako sa bahay hating gabi nang tulog na sila, aalis ako ng maagang agad, tulog pa sila ganyan. So hindi ko sila natutukan, lumaki sila doon sa taga-alaga namin. And nagtataka naman ako, ang taga-alaga naman namin Tagalog, Pilipino.
Hindi ba sila nag-i-English sa bahay? Yung taga-alaga ko, tsaka ang kanyang asawa at ang mga kapatid, ang mga pamangkin ko na lahat nakatira sa amin noon, sa bahay namin dito sa Dubai. Tagalog naman sila kung mag-usapan, bakit ang mga anak ko hindi natuto? Pero itong panganay ko, nung umuwi kami sa Pilipinas, iniuwi ko siya sa Pilipinas noong siya ay 4 years old, no. Noong siya ay 4 years old, ipinauwi ko siya sa Pilipinas ng 2 months, pinagbakasyon ko ng 2 months, dahil ang nag-aalaga sa kanya noon ay ate ko. Ang ate ko noon, gusto na humiling na magbakasyon muna daw siya sa Pilipinas ng 2 buwan, isasama daw. Eh, sabi ko, wala mag-aalaga kay Mariam. Sabi niya, dadalhin ko muna, tsaka na lang kami babalik after 2 months. Ay, this is pinasama ko. Sa 2 months na yun, mga kaulam, natuto ang anak kong Tagalog. Batangas term pa ang natutunan. Na hanggang ngayon, mga kaulam, alam pa raw niya. Pero sabi niya, Mami, alam ko yung term, pero hindi ko alam. I cannot use it in a sentence in Tagalog. Ito pa ang kwento, mga kaulam. Nung medyo maliliit pa sila, umuwi kami ng Pilipinas, nagbakasyon kami ng 1 month. Ngayon, ang dami kong baong chocolate dahil may plano ako sa buhay. Kaya nagdala ako ng isang box na chocolate, isang bag. Sabi ko doon sa mga kapitbahay naming bata na kaidaran nilang dalawa, sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng premyo, marami akong chocolate, kaya ako. Ngayon, bibigyan ko na kayo ng dalawang klaseng chocolate. Pero ipangako nyo sa akin na bago kami umuwi sa Dubai, ang mga anak ko marunong ng magtagalog. Sabi ko sa mga bata, na mga kapitbahay namin. Oo daw, tuturuan daw nila. Sabi ko, wag ninyong kakausapin ng English. Agree. Siyempre, may premium chocolate eh. Siguro after 10 to 12 days, narinig ko, nagkukwentuhan ang inay, yung mga parents ng mga bata doon sa balkonahin namin. Narinig ko, sabi ng isang tatay, nako, talaga naman ikamare. Ako'y hirap na hirap sa gabi pag kami mag-anak ay nakain. Sabi naman ng inay, bakit? Abay, ang mga anak ko'y wala nang nagtatagalog, lahat na ikay English speaking ang aking mga anak. Ay di siguro ikay na mamana dito sa mga anak ni Daisy. Narinig ko. Ano kakot English speaking iyong mga anak? Ay ang aking kakong hamon sa kanila at ang aking challenge sa kanila, kailangan ang mga anak ko ang marunong magtatagalog at sila at tuturuan nila ng Tagalog at pipremyohan ko sila ng chocolate every day. Nako, ay baligtad ika ang nangyayari. Ang mga anak na ika namin ang English speaking at ang mga anak mo hindi nagtatagalog. Diba? Kaya pag kami nauwi, mga kaulang, at ang mga pamangkin ko, yung mga inapuhan ko doon, puro mga English speaking din. Dahil sa halip na ang mag-adjust ay ang mga anak ko, sila ang nag-a-adjust. Pero alam niyo, bilib ako sa Pilipino ngayon sa Pilipinas. Ang mga bata English speaking. Kung anong ulam niyo ng inay Lumeng, Inay, Lumeng, anong ulam niyo yung niluto? Bakit kayo late nang kumain? Diyos ko, anong oras kayo matutulog niyan? Meron akong apo, mga kaulang, apo ng ate ko, syempre apo ko na rin. Ang tawag ko pag apo ng ate ko, apo ko na rin. English speaking, islang pa, islang. Islang na islang ang bata. Wala doon nagtuturo doon ng English. Parati lang siya nanonood ng Dora, pero English version. Nanonood siya ng mga cartoons, English version ang kanyang pinanonood. Dahil wala nga siyang kalarong ibang bata. So, mag-isa lang siya doon sa bahay namin. Ang ginagawa ng mami niya, nung pamangkin ko, pinapanood siya parati para hindi ma-bored. Eh, imbis na pinapanood. So, ngayon, nung isang araw, may conversation siya ng tatay niya, na inirecord ng tatay niya. English speaking ang hitad. Diyos ko po, nakakatuwa at islang na islang pa, mga kaulam. Tapos, yung isang apo din ng pinsan ko, yung 3 apo ng pinsan ko, palibasa hindi nga nalabas ng bahay. At nanonood na lamang ng cartoons. English speaking lahat. Bakit gayon? Nakakatuwa, no? Samantalang tayo noon, Diyos ko po, rote. Grade 5 na barok pa ang mga English. Ay ngayon, ang mga batang gagaling mag-English. May imik naman kayo kahit na mali. Kayo naman ang humunta, kayo pagod na ng kaiimik. Mainam kayo. Anong tahimik ninyo diyan? Kayo nakikinig lang sa akin. Ay, ubos na ang aking paliwanag. Ma'am, ayun. Nabasa ko na pala. Ubos na aking paliwanag. Wala na akong maipaliwanag sa inyo. Ay, anong ating gagawin ngayon? Kupo, natuyo na ang aking ginata. Tingnan nyo, natuyo na. Ayaw ng umano.
Dadalhin ko ang tira ko, yung tira ko nasa kawali, dadalhin ko bukas sa school. Kasi hindi naman nakakain ng mga anak ko nito. Lalo ng asawa ko hindi nakakain ng may gata. Jolly Pilarca Hermoso. Yan, maigit na patawa ka. Oh. Eh kung hindi ka tumawa, ay hindi ko alam kung ano aking gagawin. Malay kong ko kayo naririyan pa. Kayo na may mga hindi na-imake. Ako lang ang daldal din eh. Ay masakit na ang aking ulo. Ubos na aking paliwanag. Eh, paano ba yun? Init naman kayo kahit papaano. Tapos sabay-sabay kayo nag-imikan. Hindi ko tuloy alam ngayon kung ano aking gagawin. Ayan. So, ayun mga kaulam. Diyos ko talaga naman. Malapit na ang Pasko. Ako nung iisang kembot na may berna ang buwan. Diyos ko po. Iisang kembot na mga kaulam. Kakanta na uli si Jose Marichan. Di ka mga kaulam. Sobrang bilis ng panahon. Pero alam niyo, lagi ko, uulitin ko ulit to sa inyo. Kasi mga bagong followers ko, hindi nila alam to. Ayoko mga kaulam ng mabilis ang oras. Ayoko mga kaulam ng mabilis ang araw. Hello, Ma'am Alice! Mabuti pa si Ma'am Alice. Hello, Ma'am Alice. Aristine de la Cruz. Ayoko mga kaulam ng mabilis ang araw. Ayoko ng mabilis ang oras. Bakit? Tatanungin niyo naman ako, bakit? Gusto namin mabilis ang araw at nang kami makasahod na agad? Oo naman. Sasahod din naman kayo kahit hindi mabilis ang araw. Alam naman hindi kayo pasahurin. Matanda na mga kaulam ng inay. Gusto kong gusto kong ma-enjoy na nag-enjoy pa siya sa buhay. Ayokong mabilis ang araw, ayokong mabilis ang oras. Gusto ko dandahan muna. Dandahan, yung patagalin muna ang magbuong maghapon. O, sasabihin naman ninyo, aantokin naman kami pag pinatagal mo ang bumaghapon. Ay, tumulog kayo kahit 2 oras. Wala namang nagbabawal sa inyo. Nanonood lang, gogo. Oo nga, nanonood ka lang, Jolly. Ay, pagod na ako ng kain. Naku, ayoko, Jen. Ayoko matapos ang Agosto. Ayoko matapos ang buwan na ito. Ayoko matapos ang buong maghapon. Ayoko humaba. Ayoko mabilis ang oras. Gusto ko mabagal laang. Basta gusto ko mabagal. Gusto ko gawin nilang 48 hours ang buong maghapon. Instead of 24. Gusto ko gawin nilang 24 hours ang isang buong maghapon, 48 hours ang isang araw. Gayon. Ayoko mabilis. Ayoko. Meron akong kaba, meron akong takot. Ewan ko, parang hindi ko alam. Ma'am Arshea Bridal Arshea Bridal Makeup. Ayan. Kung gusto po ninyo magpa-makeup sa inyong mga bridal or sa inyong mga wedding events, andyan po si Ma'am Arshea. Or siguro, ba ako'y dali naman pala hindi Pilipino? Ba nako? Hello po, Ma'am Delina Hoxon from Stockton, California. Baka naman ako'y dali. Arshea Bridal Makeup. Where are you from? Ako'y dali ng Tagalog. Kasi hindi naman pala Tagalog, are. Kung makaulang isang araw, Diyos ko, maikwento ko sa inyo. Gusto ko sabi ni Ma'am Halari, naku ma'am, gusto ko na po matapos ang Agosto. Huwag muna. Sa bare months na lang po magtagal. Tama na po sa Agosto. O siya, sige na nga, tapusin na natin ang Agosto. Tapos sa pagdating sa bare months, gawin na natin 48 hours ang isang araw. Oo, Merla, ganyan ang mga bata sa atin ngayon. Si Arshea Bridal Makeup pala is from Bangladesh. But where do you live, Miss Arshea? Do you live in Dubai? Do you live in where? So I can promote you if you are living in Dubai. So maybe people in Dubai will find you, your business, or whatsoever. Nakapag-English tuloy ako. Diyos ko, puro ube. Pag may dalawa pang papasok na ibang lahi, dugo ang ilong ko nito. Yes, Ma'am Arshea Bridal Makeup. Are you living in somewhere in UAE or wherever? Or can you put me makeup so I can look so beautiful? Naku po, ito na. Diyos ko, puro. Di ko ano nang sinasabi ko. Pagkagaling English ang kausap. Ako'y napapalayo ang topic. Alam niyo mga kaulam, minsan sinasabi ko lang hirap ako mag-English, pero pagkaharap ko ng mga estudyante ko, ang galing ko mag-English. Bakit kaya gayon? Minsan hirap lamang ako, hindi ko maintindihan kung bakit, pero pag nandyan na yung mga principal, pag nasa training ako at tinawag ang pangalan ko, ba, galing ni kaulam mag-English,
Hindi ko din alam kung saan ko minsan hinuhugot ang yung mga English ko na may minsan mga kaulam, may pa-islang din ako. Maari lang sila lang mag-i-islang doon. Na minsan kahit paano, na-islang din ako ng kaunti. Nung unang-una nga ako mga kaulam napasok din sa aming eskwelahan, nung unang na-hire ako, di meeting, interview. May dalawang Pilipina, shoutout sa aking dalawang kasamang Pilipinang PA, na pinagchichismisan pala ako nung unang-unang pasok ko sa trabaho. Ma'am Jamie and Marlene Padiernos. Hi, Ma'am Daisy. Hope you don't mind me asking, is it customary for Muslim men to marry several women per stories I had read? Okay, let me answer first this one for Ma'am Jamie and Marlene. Okay, sa Islam po is allowed ang lalaki magpakasal hanggang 4 na beses. Regardless, ito na, English na naman! Regardless that the first and original wife will agree, and not only that the first wife and the second wife will have equal support from the husband. If it's not equal, if one has a bigger support than the other one, then the other party can file a case. Yan. I hope I answered your question clearly and briefly. Yan, ganyan. Pwedeng magpakasal hanggang 4 na beses ang Muslim na lalaki hanggat kaya niya itong sustentuhan equally, walang lamangan kahit piso. Ganyan. Dahil kung lalamang ang isa at ang isa ay makukulangan, pwedeng magdemanda. Ganyan po. Hi Ma'am Shane Gunato, good afternoon. Alam mo Jen, hindi lamang ang Pilipinas ang namumroblema sa mga batang English speaking, nahihirapan sila sa Tagalog subject. Kahit dito sa UAE, ang mga Arab children ngayon ay bihira na ang nag-a-Arabic. They speak English, kaya pagdating sa Arabic lesson, ligwak din sila. Don't worry, it's the world's problem, not only in the Philippines. So, I think it's a global problem na ngayon ang mga bata, they used to speak in English, kaya yung mother tongue nila ay nakakalimutan. Ang mga anak ko, they speak English, hindi sila marunong mag-Tagalog. Ang Arabic nila is very, very poor. They understood, but they can't communicate. Thanks for enlightening and answering my queries. You're most welcome, Ma'am Jamie and Marlene. Ayan. So, yun din lang po talaga mga kaulam ang buhay ngayon. Hayaan na natin nag-English sa mga bata para pag nagharap sila ng trabaho sa ibang bansa, hindi sila mahirapan. Hindi sila nangangamote. Nung araw naman, hirap na hirap tayo mag-English. Pagagawin lang tayo ng essay rating, pagagawin lang tayo ng my unforgettable experience. Hindi pa tayo makapag-construct ng tamang-tama. Ngayon naman, Diyos ko, pasusulatin mo ng talambuhay sa Tagalog, hindi makapagsulat because they used to speak in English. Talagang napapansin niyo mga kaulam ang pagbaligtad ng mundo ngayon, 'di ba? Ang pag-twist ng pangyayari sa buhay, very bilis. Ngayon wala na yung mga dalagang Pilipina. Twisted na, sobrang moderna na, naka-pek-pek short, tapos naka-tube na laang, naglalakad sa kalsada. Sherwin Arguelza, good evening. Gandang gabi, idol, payakap o yayakapin na kita, Kam. Yan. So eto na, mamaya tayo magyayakapan pag ako nakatapos ng. Hindi ko kasi alam mga kaulang kung paanong, I don't know how to, really, I don't know how to follow you during my live session. I don't want to try because I don't want to switch into something else na hindi ko maibalik. Dahil hindi ako po techie person, hindi ako mahilig sa technology at hindi ako masyadong magaling. Kaya pag may napindot-pindot ako dyan at nawala ang live ko, goodbye na kaagad sa inyong lahat kasi hindi ko na kayang ibalik. Ganun. Sana all marunong sa technology. Ayan. Ako na may aminado mga kaulam sa aking mga kakulangan sa buhay. Hindi man ako pwedeng magmagaling kapag hindi ko talaga alam. Gayon lang tayo. Tayo ay magpakatotoo. Sabi ni Big Brother. So yung mga kaulam, alam niyo mga kaulam, medyo nalungkot ako kanina. Hindi lang ang kanina, siguro mga 1 week na meron akong napapanood sa TikTok. Alam ko merong iba sa iyo nakakapanood sa TikTok, si Filipina Jazz or Just Filipina. Hindi ko alam.
hindi ko alam kung Jazz Filipina or Filipina Jazz. She was a former OFW from, I think, from Riyadh or Jeddah or Saudi, I don't know. Galing siya ng Middle East and then parang umuwi siya ng Pilipinas, but something is wrong with her mentally. Pero still nagtitiktok siya at ang dami-dami niya parating views. Naaawa ako sa kanya mga kaulam. I really wanted to reach her out. Gusto kong ma-reach out siya. Ay, gusto kong kahit papaano matulungan siya na kasi naawa ako sa kanya dahil parating bukang bibig niya yung mga anak niya, yung asawa niya, but parang wala na sa kanya ang pamilya niya ngayon. Hindi ko alam. Mga kaulam, hanapin niyo Filipina Jazz. Ang Jazz niya is J-A-Z-Z. Hindi ko alam kung Filipina Jazz o Jazz Filipina, hindi ko alam. I-follow niyo na lang mga kaulam para makatulong tayo sa kanya na kada views, magkaroon siya ng income. I don't know who generates her income. I don't know who took over her income, but still, kung meron man at kung napupunta man sa kanya ang income ng kanyang TikTok or ng kanyang Facebook, sana naman ibigay sa kanya. I-follow natin siya mga kaulam and then watch her kada video mga kaulam. Mapapansin niyo mga kaulam, the way ng pananalita niya, she's not on herself. Something is wrong and mapapansin niyo kung ano yung paulit-ulit niya sinasabi. Ibig sabihin, that's what is inside her heart. Parang namimiss niya yung mga anak niya, yung asawa niya, and then yung mga friends niya na tinalikuran siya. Uwang-uwa ako sa kanya kasi feeling ko parang ang tao, pag nagkaroon ng ganitong kondisyon, tinatalikuran na ng mga kaibigan. Which is actually very wrong. Dapat ang tao, pag nagkaroon ng ganitong kondisyon, dapat tinutulungan ng mga kaibigan, hindi tinatalikuran. Nalungkot ako mga kaulam kasi parang hindi ko alam kung bakit. Or maybe hindi lang nalalagay sa TikTok na baka naman pinapagamot siya ng family niya. I don't know. Sana pinapagamot siya. Kasi mga kaulam, she was very promising when she was in abroad. She was very smart. She worked as an OFW, I think domestic helper. But you can see her, she's very smart lady. And marunong siya sa buhay. Marunong siyang humandle ng pera, marunong siyang humandle ng buhay. The way she talk, you can realize. Pero parang sa pananalita niya parati, parang tinalikuran siya ng mga kaibigan, parang mga anak niya, hindi niya nakikita, ang asawa niya. Parang nakakalungkot. Nalungkot ako, sobra. Na parang dapat sila yung nandoon sa napakabigat na part ng buhay niya. Dapat yung pamilya niya o mga kaibigan niya nandiyan sa part na yan na nawawala siya sa sarili niya. Para alam niyo minsan mga kaulam, ang moral support ng mga mahal sa buhay is nakakapagpaalaala, nakakapagpabalik ng memorya ng isang tao. Kaya mga kaulam, maging aral sa atin yan. Pag may kaibigan tayong nagkakaroon ng ganyang problema, huwag natin talikuran. Kasi mga kaulam, alam niyo kung bakit. Minsan, kulang sila sa pagmamahal. Minsan, nakukulangan sila ng atensyon. Minsan, hindi nila kinakayang dali ng problema. Kung tayong mga kaibigan ay nandyan para umalalay sa kanya sa mga oras na may problema siya, makagaan man lamang sa kanya, baka hindi nila sapitin yung mawala sila sa kanilang sarili. Baka hindi sila dumating sa point na gayon. Baka kahit papaano mabawasan yung dinadala ng isip nila at ng dibdib nila. Kaya tayo mga kaulam, bilang kaibigan, importante tayo sa ating mga kaibigan. Huwag tayong pabigat. Kung meron silang mabigat, tulungan natin gumaan. Ganyan lamang. Kung hindi tayo makatulong na gumaan, huwag tayong magpapabigat. Kaya na mga kaulam, aking parating i-mindset natin yung mga kaulam, huwag tayong magpapabigat sa ating kapwa. Kay kapatid natin yan, kay magulang natin yan, kay pamangkin natin yan. Hindi tayo hinihinging parating tumulong, hindi tayo parating hinihingan, pero kung wala tayong maibigay ng kahit na huwag tayong magiging pabigat, mga kaulam. Masama yun. Dahil mga kaulam, sa panahon ito, sobra na ang pressure, sobra na ang stress ng tao. Minsan hindi na kinakaya nito. Pag ito mabigat na mabigat, aakyat yan dito mga kaulam. Minsan yan dalawang yan, hindi na yan kakayanin ang level of stress. So bumibigay na yan. At pag bumigay yan, kailangan niya ng pangunawa ng kahit ng lahat ng tao, kapamilya, kaibigan, kakilala. Huwag din natin mga kaulam husgahan, huwag natin pagtawanan. Kung hindi natin sila kayang unawain,
tumalikod ka na lang at manahimik ka na lamang. Because it's a big help. It's a big help mga kaulam. So, ganun lang. Nalulungkot ako sa kanya. Parati ko siyang pinapanood mga kaulam. Kahit pa paano tinatapos ko yung videos niya. Yung paggawa ko ng pagganon, nakakatulong ako sa kanya. Ma'am Maria Elena Hog, sarado ang iyong 7-Eleven. Ma'am Lina Perez Lotitude, good evening. Ma'am Gina P. Kayanan, thank you so much from Balanga, Bataan. Ma'am Sonia Encarnacion, thank you. Sherwin Argueza, yakap na yakap po, maya-maya, pag tayo nakatapos ng live. Ano bang oras na? Aba nako, alas 5:30 na pala, talaga naman, Ano ga, talaga wala nang tulugan. Ay wala na si Kuya Germs, wala na si Herman Moreno, kaya pwede na tayo magtulugan. Ay kayo mga pida sa Pilipinas, wala ga kayong planong matulog at kayo nakabangla pa sa akin hanggang ngayon. Widow Ma'am Mix Vlog. Oy, good evening po Ma'am Widow Ma'am Mix Vlog. Kayo gay walang planong magtubatulog. Paano ang inyong mga anak bukas kayo tatanghaliin? Bumangon. Hindi kayo makakapagluto ng almusal. Bukas ay Wednesday pala ang kayo'y lambutin ay tulog na kayo. At nakabangla pa kayo sa akin hanggang ngayon. Ay mahirap akong kalaban at dini alas 5:30 pa lang ng hapon. Ay jay alas 9:30 na ng gabi. Hindi naman kayo naimik. Ako lang naman ang ako. Okay, pagaw na. Iinom na ako. Shot puno muna tayo. Hello po Ma'am Cecilia Marquez from Kalumpit, Bulacan. Kamusta po mga taga Kalumpit, Bulacan? Kain naman na kayo mga mulat na mulat pa. Ay paano na ang inyong pagising sa madaling araw niyan? Ma'am Salvacion Parlotsa, good evening po. Diyos ko po, Robe. Ibig sabihin, gusto kong sumama sana na magta-try out yung panganay ko ng football. Maiiwanan naman din ang bunso. Ayaw ko iwanan. Nakakaulam nung una mga anak ko mga kaulam na iiwan namin din sa bahay. Nang sila lang. Ang malalaki na naman dalaga na. Ngayon, aring building namin punong-puno na ng tao. Dami na nakatira. May mga bachelor. Dini pag sinabing bachelor, ay hindi Bachelor of Science in Economics, hindi gayon. Dini pag sinabing bachelor, mga binata, mga walang asawa, mga ang dami din bachelor sa aming building. Kami natatako. Kaya, pag ako'y aalis, kailangan ang asawa ko'y narinig. Pag aalis ang asawa ko, kailangan ako'y narinig din. Ay, Ma'am Elma, nako, you're working na. Nako, Diyos ko po, Ma'am Elma. Thank you very, very much. Ma'am Queen Star Di Maranan, good morning. Good evening. Kamusta na? Diyos ko, hindi ko na maintindihan mga kaulam. Ang aking upong gagawin sa aking puwet. Diyos ko, mga kaulam, talaga naman nakakapatawa ang aking mga estudyante kanina. Meron pa, ito pa, may magulang pa, mga kaulam. Naku, i-chismis ko na naman ang mga magulang. Baka sa isang araw ko, idemanda na namang are. Hindi ko masasabihin ang kanilang pangalan, kahit pa sila yung Ito na, grade, ang tinuturuan ko mga kaulam is year 2. Yan. Good evening, Ma'am Tata Vlog, Jacqueline Ochida, good evening from Japan. Yan. Di ganito. Sabi ng isang magulang, ang tanong ng isang magulang kanina, sino daw, pag daw nakaramdam ay, thank you po sa 20 stars, Ma'am Jacqueline Ochida. Saan ka sa Batangas? Ako po ay taga San Juan, Laia, San Juan, Batangas. Doon ako ho ang may-ari ng lahat ng dagat sa Laia. Ayan. So, may nagtanong na magulang kung pag nag-CR daw ba ang anak niya, sino daw ang teacher, sino daw ang sasama sa CR para linisin ang kanyang anak. Hindi naman sa akin nagtanong mga kaulam, sa ibang teacher. Pero napakaswerte niya, hindi ako ang kanyang natanong. Sabi ko sa mga teacher, pag naka-encounter kayo ng ganitong tanong, ang sagot ninyo dapat ay ang pagtuturo sa mga bata kung paano gumamit ng toilet at kung paano linisin ang kanilang sarili ay nagmumula sa bahay, hindi sa guro. Tama ga ako mga kaulam o hindi? Sagot, agad. Nako, dyan, ang pasaway ko'y dalawang babae. Nakalahi pa ng iyong ninong. Pag sa puputi, kalahi ng asawa kong dalawang batang babae, pasaway, pagka dadaldal. Diyos ko po, mas mga kaulam, kaya ako'y naiiyamot dahil ako'y tinalo. Mas madaldal pa sa akin.
Ko po yung isa'y ang trimitidang likit. Diyos ko po, Rude. Kahit paano sabihin kong umupo ka, huwag kang pasyal ng pasyal, dadag pa sa iyong nasa park. Dagay di uli sa classroom. Kakoy, ikaw ay umupo at hindi kita maintindihan. Salita ka ng salitang daig pa sa iyo, daig pa sa iyong pamangkin ni Apolong Daldal. Post and smile, hello po, payaka po bago sa live. Thanks. Ay, sige po, i-message niyo po ako sa sa kahit saan, i-message nyo ako, i-PM nyo ako to follow you, then I will do. But dahil pag naka-live po ako, hindi ko alam kung paano ko kayo i-follow. Pindutin ko kaya ito, anong lalabas? Ay, mali. Nako, hindi. Ayoko pumindot dahil ayoko magkamali. So, ayan. Sabi ng magulang, sino daw ba ang sasama sa kanyang anak pag nagbanyo? Sino daw ba ang maglilinis ng kanyang anak? Ay, di siya. Ba't hindi mo tinuruan sa bahay na linisin ang kanyang sarili? Bakit kami ang iyong aanuhin ba? Sorry, ha? Mga kaulam, sa bahay pala ang tuturuan na ninyo ang bata. Paano maghugas sa kanyang sarili sa banyo. Paano gumamit ng tissue o kaya ng pamunas, gayon. Paano magbukas ng tubig sa faucet ng banyo at maghugas ng kamay at hugasan ng kanyang sarili. Kayo ang magtuturo niyan, hindi kami. Gayon. Gayon mga kaulam ha. Huwag aasahan ang teacher. Huwag aasahan ang teacher sa gayang mga bagay. Dahil yan ay sagot lang ng teacher kung talagang nagkaroon ng aksidente sa school. Ang tinatawag naming aksidente dito mga kaulam sa school sa amin ay hindi naman yung aksidenteng nagkasakitan, yung naihi sa salawal. O kaya ay natai sa salawal pasintabi sa mga nakain. Yun ang accident naming sinasabi. Doon sa mga parteng iyon, nandoon kami para tulungan sila. Pero kapag every time yung normal routine na pupunta sila sa banyo, sila, it's their nasa kanilang sarili. Kailangan turuan nila sila sa bahay na linisin ang kanilang sarili because it's not the teacher's obligations. I hope it's clear na huwag ninyong papagalitan ng guro ng inyong mga anak na bakit hindi hinugasan ang pet ng inyong mga anak. It's not them. It's you. Kayo ang magtuturo noon. Kagaya mga kaulam iyan ng asal at ng kanilang kabutihang asal at ng kanilang mga pag-uugali. Hindi teacher ang huhubog niyan. Kayo. Kung kayo nabigong hubugin ang kanilang mga ugali at lumaki silang pasaway, walang magagawa din ang teacher, kundi paalalahanan lamang, pero mananatili silang ganyan. Clear? Is it clear? Okay. Para na akong guro ngayon ninyo. So yung mga kaulam, mga ganyang bagay dapat alam natin bilang magulang. Hindi yung sugod kayo na dagpa sa inyong sila Pulapo at si Magellan. Sugod sa school at inyong mumurahin ang mga teacher na bakit ang anak ko umuwi, madumi ang short, madumi ang salawal. No, that's not our obligations. Although, tinitake up namin yan or nililesson namin yan sa mga subject na mga pero hindi para kami ang maghugas sa kanila. Ganun. Turuan ninyo sila. Kaparehas din yan ng pagsisintas ng sapatos. Bata pa lamang, turuan ninyo sila dahil ang teacher ay hindi parating nandyan para isintas ang kanilang sapatos. Although ginagawa ng mga teachers yan, but we are not always there. Sometimes they are in the playground playing. Makikita pa ba namin pag naglalaro na sila sa playground? Hindi na. So they should know that by themselves. Huwag agad pagagalitan ng teacher. Huwag gayon. Hindi na alam ng teacher kung saan irulugar ang kanilang mga sarili baga. Sila na ang nani, sila pa ang teacher, lahat na bagay kami, sinama pa ang sarili, lahat na bagay ang guro. So, take part of everything also. Yung mga dapat sa bahay natututunan, yung mga dapat na kayo nagtuturo, take charge of it. Para pagdating sa school, follow up ang teacher, follow up din yung sa bahay, follow up again ang teacher, hanggang maging routine nila, hanggang hindi na natin sila kailangan pakialaman. That's it. Yan ang makaulam. Para madali ang buhay natin. Wala tayong away. Walang away ang guro at magulang dapat. Because parents and teachers should be partners. Partners yan sa paghubog ng mga bata. Partners yan sa pagtuturo ng mga bata. Partners yan. Hindi nyo kami kaaway. Hindi nyo kami ayaya ng inyong mga anak. Hindi nyo rin kami kaaway. Hindi yung kada kibot isisisi agad ninyo sa guro. No. Huwag kayo. Masama yun. Kayo kaya ang lumagay sa alagay ng guro. Sabi ko nga sa inyo, darating ang araw, wala nang magti-teacher. Parents na ang magtuturo sa mga bata. Kaya nyo ka. Kung ngayon sasabihin nyo, hindi, di galangin natin ang mga teacher. Ating bigyan sila ng kaunting
kaunting kaimportansyahan. Para kahit paano ganahan naman ang mga teacher na asikasuhin naman yung mga anak at turuan ng maayos. Hindi yung kada kibot ng teacher sisisihin ninyo. Pupuntahan agad ninyo. Ngangaw-ngawan ninyo. Alam nyo ba na habang ginangaw-ngawan ninyo ang teacher ay nawawala ng teacher ng ganang turuan ang inyong anak? Yes. Bakit? Tao lang ho ang teacher. Nagdadamdam din. Nagkikip din ng sama ng loob. At pag ang teacher ang nagkip ng sama ng loob, kawawa ang inyong anak. Hindi man yan paluin, hindi man yan pagalitan, pero hindi yan papansinin habang siya nagtuturo. True to life yan. Totoo yan. Galit sa inyo ang teacher dahil minura nyo siya, ipinahiya nyo siya, ichinismis nyo siya Ay, kung ako yung teacher na yan, bakit ako gaganahan turuan ng mga anak mo? Oo, nandyan siya sa klase ko nakaupo, but I'm not going to pay attention at him or at her. I'm not going to give attention. Hahayaan ko lang siya maintindihan niya. Maintindihan man niya o hindi ang itinuturo ko, it's up to him or it's up to her. Why? Galit ako sa parents niya Why? Tao lang ako. Hindi ako santo. Hindi ako Diyos, na hindi ako nagagalit. Of course I do. Oh, nagkaroon kayo ng isang point ngayon, nagayaan ang kalakaran sa mundo. Tapos sasabihin nyo, nako, hindi naman pinapansin ng teacher na yun ang anak ko, kaya nga ako hanggang ngayon, hindi pa itigil mo yung bibig mo, huwag ka masyadong ngaw-ngaw. Para dapat kinakausap mo ng maayos, oy teacher,